Nagbukas ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang mga undercover agent ng CIA na pinapaslang ng gobyerno ng Russia sa Moscow sa ilalim ng pamumuno ng direktor ng KGB na si Vasiliev. Ang kanilang mga ulo ay brutal na pinugot at ipinadala ang mga ito sa US Embassy bilang isang nakakatakot na mensahe. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng 5 taon at makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Sami na naghahanap ng mga potensyal na modelo para sa isang agency na kabase sa Paris. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay humantong sa kanya sa isang lokal na merkado sa Moscow, kung saan napansin niya ang isang magandang dalaga na nagngangalang Anna na nagbebenta ng mga manika ng matryoshka. Inalok ni Sami si Anna, nagmungkahi na pag-isipan niya ang isang trabaho sa pagmomodelo, kung saan ang mga gastusin sa pamumuhay ay sakop ng organisasyon. Saglit na pinag-isipan ni Anna at sa huli ay tinanggap ito. Kinabukasan, dumating si Anna sa Paris at ipinakilala siya sa modeling agency. Doon, nakilala niya ang isang operator na nagngangalang Dorothy at ang pinuno ng agency na si John. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Dorothy ang apartment kung saan makakasama niya ang iba pang mga modelo. Nakakagulat na itinalaga si Anna sa photoshooting session kinabukasan ng walang anumang training o pagsasanay. Bilang resulta, sa una ay nahihirapan siya sa pag-pose at mga ekspresyon ng mukha. Ngunit bilang isang matalinong mag-aaral, mabilis niyang na-adopt ang kanyang bagong propesyon at nagpamalas ng mga kahanga-hangang pose at ekspresyon. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, bumalik si Anna sa kanyang silid para lamang matagpuan ang ilang kapwa modelo na nagsasagawa ng mga intimate na aktibidad sa kanyang kama. Hinarap niya sila, ngunit pinagtawanan siya ng grupo at hiniling na sumali rin siya. Sa kanyang galit, lumabas si Anna at nagpas siyang pumasok sa isang kwarto kasama ng isa pang modelo na si Mud. Isang gabi, nagdaos ng hapunan ng agency para sa lahat ng stakeholder nito, kabilang ang mga modelo. Sa panahong ito, ipinakilala ni John si Anna kay Oleg Filenkov, isa sa mga kasosyo sa kumpanya. Tila nabighani si Oleg sa kagandahan ni Anna at lantarang nanligaw sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inanyayahan siya nito para sa hapunan at pumayag naman siya. Lumipas ang 2 buwan at nakita nating naghahalikan ang magkasintahan sa isang marangyang hotel suite. Nang si Oleg ay naghahanap ng higit pang pagpapalagayang loob, nag-alinlangan si Anna na inaakalang masyadong mabilis ang lahat. Nagtanong pa siya tungkol sa kanyang sarili pati na rin sa kanyang propesyon. Bilang tugon, inihayag niya na nagsusuplay siya ng mga sandata sa mga bansang nasalanta ng digmaan para mabuhay. Pagkatapos makuha ang impormasyong kailangan niya, pumunta si Anna sa banyo at kumuha ng nakatagong mikropono mula sa kanyang damit. Saglit na pinakalma ni Anna ang kanyang sarili at pagkatapos ay kumuha siya ng isang handgun para barilin siya sa kanyang kamatayan. Balik tayo sa 3 taon sa nakaraan, nakita natin si Anna na nakatira kasama ang kanyang mapang-abusong kasintahan na nagngangalang Peter. Ilang taon na pala niyang tinitiis ang domestic abuse ng kanyang boyfriend. Napipilitan siyang lumahok sa pagnanakaw ng pera mula sa mga credit card ng mga kanidnap na dayuhan at tuwing tumatanggi siya ay binubugbog. Bilang resulta ng mga pagpapahirap na ito, handa siyang gawin ang lahat para makatakas sa buhay na ito kung saan siya nakakulong. Sa paghahangad ng kalayaan, nagsumite si Anna ng maraming aplikasyon para sumali sa Russian Navy sa pamamagitan ng iba't ibang form, ngunit walang tugon. Isang gabi, dinukot ni Peter at ng kanyang mga kasabwat ang isang mamamayang Amerikano at isinailalim siya sa isang marahas na pagpapahirap habang hinihingi ang PIN ng ATM card. Gaya ng dati, walang kapangyarihang makialam si Anna at maaari lamang manatili sa loob ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, namataan sila ng mga pulis na nag-udyok sa kanila na magmaneho. Nagsimula ang habulan at marahas na nagmaneho si Peter sa mga kalye ng Moscow sa matinding hangarin na makatakas sa mga pulis. Hindi nagtagal, tumama ang kanilang sasakyan sa isa pang sasakyan, dahilan upang ito ay bumangga at bumaliktad. Sa kabutihang palad, si Peter at Anna ay nagtamo lang ng mga maliliit na pinsala. Ang magkasintahan ay nagmamadaling naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Sa kanilang pagbabalik, napansin ni Anna ang isang agent ng KGB na nagngangalang Alex na naghihintay sa likod ng pinto. Nag-attach siya ng silencer sa kanyang handgun at pinaputukan si Peter hanggang sa mamatay. Sa kabila ng malungkot na pangyayari, nananatiling kalmado at hindi apektado si Anna na nagiiwan ng impresyon sa opisyal. Mukhang alam na ni Alex ang lahat tungkol kay Anna at nag-alok sa kanya ng panibagong simula upang magtrabaho para sa KGB.
Ipinaliwanag niya ang isang plano na kinasasangkutan ng 1 taon ng pagsasanay at 4 na taon ng pagtatrabaho, at ipinangako ang kanyang kalayaan sa huli. Sa paniniwalang ito ay maaaring isa pang bitag, tinanggihan ni Ana ang alok at sinugatan ang sarili. Habang tumutulo ang dugo, hinikayat siya ni Alex na magtiwala sa sarili sa halip na umasa sa iba. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Ana kaya tinakpan niya ang kanyang sugat at tinanggap ang kanyang panukala. Pagkatapos ng 1 taon ng pagsasanay, ipinakilala ni Alex si Ana sa senior KGB handler na si Olga. Si Olga ay nag-aatubili na kunin si Ana sa kanyang departamento dahil sa tingin niya ay magandang mukha lang ang meron si Ana at maaari lamang gamitin bilang isang honey trap. Gayunpaman, mabilis na pinahanga ni Ana si Olga sa kanyang matalas na utak at pambihirang kasanayan sa chess. Bilang resulta, itinalaga ni Olga si Ana sa isang misyon upang iligpit ang isang Russian drug lord sa isang restaurant sa loob ng mahigpit na limitasyon sa loob ng 5 minuto. Walang kaalam-alam si Ana sa presensya ng mga armadong bodyguard at ang sitwasyon sa loob ng restaurant. Gayunpaman, pumasok siya sa restaurant at inilabas ang kanyang sandata sa drug lord para lamang matuklasan na ito ay diskargado. Bilang resulta, nagsimula siyang salakayin ng mga armadong bodyguard. Dahil dito ay napilitan siyang makipaglaban sa malapitan. Nakapagtataka, si Ana pala ay isang bihasang fighter at sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga bodyguard. Habang iniisa-isa niya silang lahat, hinampas ng drug lord ang ulo niya mula sa likuran. Tinangka niyang sakalin siya, ngunit kahit papaano ay nakakuha siya ng isang tinidor at paulit-ulit siyang sinaksak hanggang sa siya ay bumagsak sa kanyang kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lumampas si Ana sa limitasyon ng oras ng 1 minuto na humantong kay Olga na ituring na isang pagkabigo ang kanyang misyon. Nang maglaon, hinarap ni Ana si Olga sa kanyang opisina, inakusahan siyang nag-set up ng isang bitag upang siya ay mapatay. Bilang tugon, iminungkahi ni Olga na dapat palaging maging maingat dahil ang panganib ay hindi kailanman nagpapadala ng mga babala. Pagkatapos ay dinala niya si Ana sa kanyang bagong apartment at bago umalis, iniabot sa kanya ang isang kumpol ng mga file tungkol sa kanyang susunod na target na nagsasabi sa kanya na pag-aralan ang mga ito ng detalyado. Kinabukasan, sinusuri ni Ana ang mga file ng target nang makatanggap siya ng tawag mula kay Alex. Mukhang may nararamdaman siya para sa kanya, kaya niyaya niya itong lumabas para sa hapunan. Sumagot si Ana na gusto niyang makita siya, ngunit siya ay masyadong abala sa ngayon. Dahil dito, nagkasundo ang dalawa na magkita sa ibang pagkakataon. Sa wakas ay dumating ang araw ng misyon at lumalabas na kailangan niyang patayin si Oleg. Ginawa ito ni Ana ng mahusay tulad ng ipinakita sa nakaraang eksena. Dito, nabunyag na ang buong Paris Model Scouting Operation ay bahagi ng plano ng KGB para patayin si Oleg. Sinadya ni Ana na pamwesto sa lokal na palengke kung saan nakuha niya ang atensyon ni Sammy. Bilang bahagi ng plano, lumipad siya sa Paris kung saan nagtayo siya ng bagong career bilang nangungunang modelo. Para maiwasan ang pagdududa, sinabihan siya ni Olga na makipagrelasyon kay Matt. Matapos patayin si Oleg, gumamit si Ana ng double body para linisin ang mga security tape ng hotel. Sa kasalukuyan, si Ana ay tinatanong ng isang agent ng CIA na nagngangalang Lenny Miller tungkol sa pagpatay kay Oleg. Bilang tugon, iginiit niya na nagpunta nga siya sa hotel tulad ng ipinakita ng footage ng street camera. Ipinaliwanag ni Ana na hinintay niya si Oleg sa lobby ngunit hindi siya nagpakita. Dahil kulang ang konkretong ebidensya laban sa kanya, hinayaan siya ng agent na makaalis. Sa sumunod na eksena, bumalik si Ana sa Moscow pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng kanyang misyon. Habang nasa apartment niya, binisita siya ni Alex. Lumalabas na ngayon lang sila nagkita pagkatapos ng mahabang panahon, kaya agad silang nagsimulang maghalikan. Nang sumunod na araw, sina Olga, Alex at Ana ay nakipagkita kay Vasiliv. Sa kasamaang palad, tumanggi siyang igalang ang orihinal na kasunduan at ibinasura ang paniniwala ng pagbibigay ng kalayaan kay Ana sa loob ng 5 taon. Nang ipilit niya ang issue, pinagbantaan niya ito habang nakatutok ang baril, iginiit na ang mga dating agent ay may pananagutan sa agency at ang tanging daan patungo sa kalayaan ay kamatayan. Maging sina Olga at Alex ay hindi makapagbitaw ng salita sa harap ni Vasiliv. Sa kanyang pagkadismaya, bumalik si Ana sa Paris at ipinagpatuloy ang kanyang career bilang isang modelo. Sa isang partikular na araw, tinawagan niya si Alex na nagpapahayag ng kanyang kawalang kasiyahan dahil hindi niya nakamit ang mabuhay ng malaya. Sinabihan siya ni Alex na huwag mawala ng pag-asa dahil baka may paraan pa.
Tinanong siya ni Ana kung susuportahan niya siya kung maisip niyang tumakas at sumagot siya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkalipas ng ilang araw, si Ana ay ipinatawag ni Olga para sa susunod na misyon. Ang target ay isang lalaki na nagngangalang Württemberg na hinihintay ang isang escort upang bigyan siya ng kasiyahan sa isang silid ng hotel. Ipinaalam sa kanya ni Olga na walang kamera at walang kagamitan sa pakikinig sa silid. Dahil dito, hindi niya siya masusubaybayan at siya ay mag-isa sa misyong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-disguise si Ana bilang isang escort at pumasok sa silid ng target. Hiniling niya kay Württemberg na maghintay ng 1 minuto na nagpapanggap na gagamitin ang banyo. Sa loob, kumuha siya ng baril, kinabit ang silencer, at lumabas para barilin siya sa kanyang kamatayan. Kasunod nito, kinuha niya ang suitcase ni Württemberg at bumalik kay Olga sa kabilang silid ng parehong hotel. Mukhang hindi nasisiyahan si Olga sa kanyang trabaho dahil tumagal siya ng 12 minuto na mas mahaba kaysa sa karaniwan niyang ginagawa. Bukod dito, hindi dinala ni Ana ang hintuturo ng target tulad ng nabanggit sa detalye ng misyon. Dahil dito, bumalik si Ana sa silid ng target, pinutol ang hintuturo, at dinala ito. Sa puntong ito, napaiyak si Ana at nagtanong kung ilan pa ang kailangan niyang patayin. Dahil sa kanyang pagkadismaya, pinayuhan siya ni Olga na magbakasyon sa loob ng 1 linggo kasama si Matt. Ang bakasyon ni Ana ay napatunayang talagang kapaki-pakinabang dahil kailangan niya ito sa mahabang panahon. Pagkatapos ay bumalik siya sa trabaho sa isang ganap na na-refresh na estado. Mula sa araw na iyon, si Ana ay nagsagawa ng maraming mga gawain ng mahusay kaya napahanga sa kanya si Olga. Kasabay nito, mahusay din siya sa kanyang modeling career. Lumipas ang ilang buwan, at si Vasilev, na nalulugod sa kanyang pagganap, ay ipinatawag siya sa Moscow para sa isang pulong. Sa sandaling makarating si Ana sa Moscow, pumunta si Ana sa punong tanggapan ng KGB at nagkita sila ni Alex. Palibhasay na bigla sa kanilang mga emosyon, mabilis silang pumuslit sa isang storage room at nagkaroon ng mainit na sandali. Matapos masiyahan ang kanilang sarili, pumasok si Ana sa silid ni Vasilev kung saan nag-usap sila habang naglalaro ng chess. Habang nakaupo sa malapit, napansin ni Alex ang kahinahinalang paggalaw ng kamay ni Ana sa ilalim ng mesa. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, natalo ni Ana si Vasilev sa laro, at kasabay nito, kinuha niya ang kanyang baril at binaril siya mismo sa noo. Ang eksena ay nag-flash pabalik sa 6 na buwan na nakalipas nang si Ana ay naatasang iligpit si Württemberg. Noong araw na iyon, habang papalabas siya ng banyo, nagulat siya nang makita niya si Agent Lenny at ang kanyang team na naghihintay na hulihin siya nang walang magawa. Sa sandaling hawakan ang kanyang mga kamay, inalok siya ni Lenny na magtrabaho para sa kanila bilang isang double agent. Kapalit ng 1 taon ng kanyang paglilingkod, ipinangako niya sa kanya ang kalayaan at isang ligtas na buhay sa Hawaii. Dahil sa limitadong pagpipilian, tinanggap ni Ana ang alok. Bago humiwalay, tinanong niya ito kung paano siya nahuli ni Lenny, na sinagot niya na nakita niya ang paraan ng paghawak niya sa kanyang bag. Ang buong senaryo na ito ang dahilan kung bakit inabot ng 12 minuto bago siya nakabalik kay Olga noong araw na iyon. Sa kanyang 1 linggong bakasyon, dumating si Lenny upang suriin siya at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap sa loob ng isang aparador. Niyaya siya ng hapunan, ngunit hindi niya magawa dahil tinitiktikan pa rin siya ni Olga. Gayunpaman, lihim silang nagkita sa kanyang silid ng gabing iyon at nagkaroon ng mainit na gabi ang dalawa. Mula noon, nagsimula silang magkita ng mas madalas kahit na noong bumalik siya sa Paris. Isang araw, inatasan siya ni Lenny ng trabaho para patayin si Vasilev dahil isa siyang banta sa magandang relasyon sa pagitan ng KGB at ng CIA. Ibinahagi din niya kay Ana ang tungkol sa kung paano siya naging pinuno ng CIA sa Moscow nang patayin ni Vasilev ang 9 na undercover agent ng US sa isang araw. Upang hikayatin si Ana, nag-alok siya ng maagang kalayaan sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon at pumayag siya. Balik tayo sa kasalukuyang araw, pagkatapos patayin si Vasilev, agad na tinutukan ni Ana si Alex at tinurukan siya ng pampakalma na nagpatulog sa kanya. Kasunod nito, kinopya niya ang mga kritikal na data mula sa computer ni Vasilev sa isang flash drive at umalis. Si Alex, sa kabila ng kanyang inaantok na estado, ay nagawang gumapang patungo sa mesa ni Vasilev at inactivate ang emergency button sa ilalim ng mesa na nag-alerto sa security team. Gayunpaman, si Ana, bilang isang mahusay na fighter, ay madaling nag-api ang lahat ng mga gwardya sa kanyang daan. Sa kabila nito, nabigo siyang maabot ang oras na itinakda kung saan naghihintay sa kanya si Lenny.
Ang hindi pagdating ni Ana sa oras ay humantong kay Lenny na maniwala na ipinagkanulo siya ni Ana na nag-udyok sa kanya na umalis. Pagkatapos nito, tumungo siya sa lugar ni Mud at inutusan itong ipaalam sa kanya sa sandaling tawagan siya ni Ana. Pagkatapos ay lumipad si Lenny pabalik sa New York, kung saan siya ay ginawaran para sa matagumpay na pagligpit kay Vasiliv. Isang araw, habang nasa opisina niya, nakatanggap si Lenny ng mensahe mula kay Ana na sinabihan siyang magkita sa isang partikular na coffee shop sa isang parke. Tumungo si Lenny sa lokasyon para lamang matuklasan na naroon din si Alex. Ang parehong mga lalaki ay nakilala ang isa't isa kaya inalertuhan ang kani-kanilang mga koponan na lihim na sumusubaybay sa kanila. Di nagtagal, dumating si Ana sa eksena at nakipaghalikan sa kapwa lalaki. Sadya pala niyang inayos ang pagkikita ng dalawang magkaribal. Ibinalik niya sa bawat isa sa kanila ang mahalagang impormasyon na dati niyang ninakaw. Gayunpaman, sinabi niya na gumawa siya ng kopya ng mga ito na ilalantad niya kung sakaling magtaksil ang alinman sa mga partido sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagbabalik ng kanilang data, pinahintulutan ni Lenny at Alex si Ana na lumayo sa kanyang kalayaan. Lingid sa kanilang kaalaman, binabantayan pala ni Olga ang meeting area. Di nagtagal pagkatapos umalis si Ana sa pulong, sinundan siya ni Olga at pinatay siya dahil sa pagtataksil sa KGB. Tinutukan ni Lenny at Alex ang isa't isa ng baril ngunit sa huli ay napilitang umatras. 3 buwan bago ang pangyayari, nagkita sina Ana at Olga para sa isang update ng impormasyon. Sa pagpupulong na ito, inamin ni Olga na alam niya na nakuha ng CIA si Ana dahil may napansin siyang cuff marks sa kanyang mga kamay sa panahon ng Württemberg mission. Sa kabila nito, sinabihan siya ni Olga na sumunod sa utos nila na nagpapahintulot sa kanya na patayin si Vasiliv. Si Olga ay may personal na motibo para sa desisyong ito, gusto niyang kunin ang posisyon ni Vasiliv. Nalaman na ang pagbaril ni Olga kay Ana sa parke ay isang plano dahil si Ana ay nakasuot ng bulletproof vest. Agad silang gumamit ng double para pekein ang kanyang pagkamatay habang ang tunay na Ana ay pumuslit sa isang imburnal, nagpalit ng damit, at tinanggal ang piluka sa kanyang ulo bago sumama sa mga tao, at sa wakas ay nakalaya. Kasunod ng mga kaganapang ito, si Olga ay hinirang bilang kahalili ni Vasiliv tulad ng gusto niya. Habang ina-access niya ang kanyang computer, natuklasan niya ang database ni Ana na naka-attach na may video message. Sa video, ipinahayag ni Ana ang kanyang pasasalamat kay Olga ngunit ipinahayag din niya na naitala niya ang kanilang huling pag-uusap kung saan inamin ni Olga na sinusuportahan niya ang plano ng CIA na patayin si Vasiliv. Ginawa niya ito kung sakaling labagin ni Olga ang kanilang kasunduan. Ngumisi si Olga at pagkatapos ay tinupad ang huling kahilingan ni Ana at tinanggal ang kanyang identity mula sa database ng KGB. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.